binigyan ng Panginoon ng isa namang magandang pagkataon para po tayo ay sama-sama muli na mag-aral po ng kanyang salita. Dahil sabi po ng Biblia, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay o sa physical na pagkain, ngunit sa salita ng Diyos na ito po ay ating spiritual food, na siya lang po makapagbibigay sa atin ng tunay na kalakasan, katatagan at kasiglahan sa ating pong espiritu o sa ating pong katauhang panloob. Sige po, kung mayroon po kayong Bible, pakibukas po kayo sa akin sa John chapter 1, verse 9. Now, John chapter 1, starting from verse 9. Ang ating pong mga pag-aaral ay ito pa rin po ay continuation ng ating pong pag-aaral last time na pinamagatan po ay Knowing God, na siya po yung creator of heaven and earth as our heavenly Father. Maganda po yung ating pagbulay-bulayan araw at gabi, na atin po dapat ay malaman na ang Diyos na may lalang ng langit at lupa ay siya rin po yung ating Ama na sa langit. Kung tayo po ay tumanggap, sumampalataya at sumusunod po sa ating Panginoong Jesus. Maganda po yung ating pagbulay-bulayin until po na magiging, sabi nga po natin, ay maging life verse sa ating pong mga buhay, lalo na po sa panahon ngayon. Okay, sige po. Ang sabi po dito sa John chapter 1, starting from verse 9, ang ating po ngayong ginagamit na translation ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Sabi po dito sa verse 9, ito po ay patungkol sa ating Panginoong Hesus. Sabi dito, ang tunay na ilaw na nagbibigay liwanag sa lahat ng tao ay dumating sa mundo. Yung ilaw po dito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus mismo. At siya lang po yung ilaw na nagbibigay liwanag at buhay sa madilim na mundo. Verse 10, sabi dito, naparito siya sa mundo at kahit na nilikha ang mundo sa pamagitan niya, hindi siya kinilala ng mundo. Verse 11, pumunta siya sa sarili niyang mga kababayan, yung mga Hudyo po, pero tinanggihan siya ng karamihan. So, yung karamihan po, hindi naman lahat, okay, karamihan. Verse 12, pero sabi sa verse 12, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, Hudyo ka man o hindi Hudyo, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ulitin po natin, sabi dito, ngunit ang lahat o maging sino ka man na tumanggap at sumampalataya sa Kanya bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay o kasalanan, sabi po dito, siya mismo po ang magbibigay ng karapatang maging anak ng Diyos. Naging anak sila ng Diyos, hindi sa pamagitan ng physical na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Sige po, tayo po'y manalangin. Dakila po naming Ama, ang aming pong dalangin muli na buksan mo ang aming puso at isipan at ganoon din po ang aming mata at lalo ka pa po naming makilala sa malalim at Bibliyang kapamaraanan at ayon po sa kapahayagan, kapaliwanagan na iyo pong Santong Espiritu. Itong aming samot dalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. So, sabi po dito sa verse 12, sabi ito, ang lahat na tumanggap
at sumampalataya. Tumanggap at sumampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi po dito, ay bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. At kung ikaw ay anak na ng Diyos, of course, ang ibig sabihin nun, ang Diyos ay maging ama din po natin. Okay? Ang Diyos po maging ama natin na nakita po natin yun sa John chapter 17 nung nabasa po natin last time na sinabi po ng Panginoon kay Maria na wag mo muna akong hawakan dahil hindi pa ako umakyat sa Ama, ngunit puntahan mo ang aking mga kapatid. Okay? At saka ang aking mga kapatid at saka yung dalakat ko sa ama na kanila ding ama po ng ganon. Okay. So the only way po na para maging ama po natin ang Diyos, na ama din ng Panginoong Hesus, kailangan po natin ay tanggapin, sampalatayanan si Kristo Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. So, sabi nga po natin, lahat na tao ay nilalang ng Diyos, ngunit yun lamang ang tumanggap at ang sumampalataya kay Jesus, yun lamang ang bibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. At kung ikaw anak ng Diyos, ibig sabihin nun, ang Diyos ang iyong ding Ama. No? At saka ang Holy Spirit po ang siya pong mag-ano sa atin. Magbigay po sa atin ng patutuo na tayo nga talaga ay anak ng Diyos. At sabi nga po natin last time, itong klaseng katuruan ay wala po itong relihiyon o religious preachers na nagtuturo na ganitong klaseng mensahe na kapag tinanggap mo si Jesus, ay ikaw ay bibigyan ng karapatang ay na maging anak ng Diyos at ang Diyos mismo na may lalang ng langit at lupa ay maging ama po natin. At itong klase pong katuruan ay kailangan po natin lalo na sa panahon natin ngayon. Dahil sabi po si Daniel chapter 11 ay sabi po dito, Daniel chapter 11 verse 32. 11 verse 32, sabi po dito, ang gagamitin ko po ngayon dito yung ang Biblia, no? Ang Biblia. Mas maganda po ang pagkasabi po ito. Sabi dito, dahil ito po ay pertaining, ang Daniel chapter 11 is pertaining po sa last days, no? Sa ating pong kapanahunan, lalo na po sa mga darating na kapighatian. Sabi po dito, ito po yung prophecy ni Daniel, sabi niya, kanyang aakitin na may labis na papuri ang mga sumuway sa tipan. Ngunit, referring po dito sa Antichrist, no? Ngunit ang bayan na nakakilala ng kanilang Diyos ay magiging matibay at kikilos. Sabi ditong, okay, ito po ang gagawin po ng Antikristo sa huling araw. Sabi ito, akitin niya na may labis na papuri ang mga sumuway sa tipan ng Panginoon. Okay? Ngunit ang bayan na nakikilala ng kanilang Diyos o mga tao na nakikilala ng kanilang Diyos. Ibig sabihin ay ang pagkilala po sa Diyos, hindi lang Diyos, kundi Diyos na Ama. Okay? At sabi dito, ang resulta po ay magiging matibay at kikilos. Sa English po, maganda pagkasabi doon, the people who know their God, na bilang Ama, ay sila po ay will be strong and will do great exploit. No? Or all will become strong. Sila po ay, sabi dito, sila po ay maging matibay at sila po ay magiging matagumpay. So dito po ang sikreto
para tayo namang anak ng Diyos ay magiging matibay, maging matatag, at magiging matagumpay, kailangan po natin na makilala ng lubusan yung Diyos na may lalang na't lupa na ating pong Ama, kung tayo po ay talagang tunay na tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Sabi dito ay magiging matibay ka, magiging matatag ka, at ikaw po ay kikilos, or you will do wonderful things, at ikaw po ay maging victorious sa mga huling araw. Okay? So, dito po naman sa John, balikan po natin sandali po yung John chapter 4. Okay? In John chapter 4, as a quick review po, no? Ay sinabi po dito, mula po sa verse, simula po sa verse 20, na yung Diyos Ama ay siya po yung Diyos na Ama na naghahanap po ng tunay na sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Okay? So, ito po kailangan po natin, we have to know God as our Father, na siya po yung Diyos na ating Ama na naghahanap ng sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. At ito po ang sabi ng Panginoon sa babae, sa Samaritan woman na kanya pong na-encounter, no? Sa John chapter 4, simulan po natin sa verse 20. Ito pong sabi ng Panginoon sa kanya. Sabi po ng babae sa kanya, sabi niya, sumamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito, ngunit sinasabi ninyo na ang lugar na dapat pagsambahan ng mga tao ay sa Jerusalem. Verse 21, ito po yung sabi ng Panginoong Hesus sa kanya. Sinabi sa kanya ni Hesus, babae, maniwala ka sa akin. Yan sabi ng Panginoon, na darating ang oras na inyong sasambahin ang Ama. Itingnan po natin na yung Ama, yung Diyos na may lalang ng langit at lupa, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. So mayroon pong place of worship. Okay? Verse 2 sabi ito, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala. Sinasamba namin ang nakikilala namin sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Verse 23, subalit dumarating ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na sumasamba. Sasambahin ng mga tunay, okay, na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Ulitin po natin dito, sabi ito, subalit tumarating ang oras at ngayon na nga. Okay? Ito na sa ating, sa New Covenant na tayo, no? Nasasambahin ng mga tunay. Ibig sabihin po mga tunay, binigyan tunay kasi mayroon pong hindi tunay. Okay? Kung nasasamba, sabi dito, ang tunay po na mananamba ay sumasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan. At sabi dito, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Ibig sabihin po, yung mga tunay talaga na mananamba ay mga tao na sasamba sa Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Dahil sabi sa verse 24, ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. At ito po yung mga tunay na sumasamba sa Ama, at ito po yung mga hinahanap ng Ama na sasamba sa Kanya. Una, no? Ang tunay po na mananamba ay sasamba sa Ama. Okay?
sa espiritu. Una, espiritu, ano ba ibig sabihin po ng espiritu? No? Ang ibig sa espiritu po ay, sa ibang translation naman, ito po ay to worship God from your heart. No? Sa iyo pong puso. Okay? Dahil iyan po ang iyan po ibig sabihin po ng to worship God in the spirit simply means is to worship God from the heart. No, ibig sabihin po ng sa puso, hindi lamang ito ay lip service or yung words only. Kailangan po ay manggaling sa kaibuturan ng ating puso. Pangalawa, to worship God in truth. In truth simply means, sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay katotohanan. So pag sinabi po na in truth, simply means that we have to worship God according to His Word. No? Or according to His way. Ang way ng Panginoon ay matatagpuan po natin ayon po sa Kanyang salita. So ibig sabihin, hindi tayo po pwedeng gagawa ng ating way na pagsamba sa Ama na tatanggapin ng Ama. It should be in the Spirit, from our hearts, at saka according to His ways o according to His Word. Kaya makita po natin yan sa Mark chapter 7, verse 6. Ito po ang sabi po ng Panginoon sa mga sumasamba sa Kanya na mga religious people during His earthly ministry o sumasamba sa Diyos. Okay? Ito po yung sabi ng Panginoon sa kanila, sa mga scribe and Pharisees. Okay? Na ito po sabi ng Panginoon sa kanila dahil ang kanilang pagsamba sa Panginoon is not from their heart or is not from their spirit or is not according to God's ways or according to God's word, but it's only lip service or in words only, o pakitang tao at saka ayon sa kapamaraanan, kagustuhan o tradisyon ng tao. Tingnan po natin. Okay, verse 6, sabi dito, at sinabi niya sa kanila, ang kausap ito yung mga scribes and Pharisees, tama ang pahayag na Isaiah tungkol sa inyo na mga mapagkunwari ayon sa nasusulat. Iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi. Sabi, tama po kanilang mga sinasabi. Subalit, ang kanilang puso ay malayo sa akin. So, tingnan po natin. Sa kanila po yung mga outward worship. Hindi po talaga ay nanggaling sa puso o lip service lamang. Maaari po tama yung kanilang mga sinasabi patungkol sa Panginoon, pero hindi naman nanggaling sa kanilang mga puso po ng ganon. At ang sabi ng Biblia, ang tao ay nakatingin sa panlabas, ngunit ang titingnan po ng Panginoon ang ating mga puso. So, sure mismo na sabi ito po yung propesya po ni Isaiah. Iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi. So, hindi pala sapat na kahit sabihin po natin na tama yung ating lyrics ng kanta. No? So, kumbaga sa ano po, ang kailangan po, tama yung lyrics nating kanta na kinakanta sa Panginoon, pero dapat tama rin ang ating mga puso. Otherwise, hindi po yan ay pagsamba na katanggap-tanggap sa Ama, dahil sabi niya, ang pagsamba na hinahanap ng Ama at katanggap-tanggap sa Kanya, kailangan po ay sa Espiritu o kailangan po nanggaling sa ating mga puso. So, posible pala na ang mga pagsamba ngayon ay puro lang mga lips service po ng ganon, pero hindi naman pala ay nanggaling sa kanilang puso o hindi naman totoo sa kanilang mga buhay. So ang sabi dito, yan daw po ang mga pagsamba na mapaimbabaw. Tapos verse 7, at sabi dito, at walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Tingnan mo, tama yung kanilang lyrics. Okay? At siguro mali, naglulundagan pa sila, umiiyak pa sila, pero sabi ng Panginoon, okay? Pero sabi ng Panginoon, it's just about emotional worship. At sabi ng Panginoon, at walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, dahil sabi dito, na itinuturo bilang aral ang mga utos ng mga
tao. Iniwan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang tradisyon ng mga tao. So, ito po yung yung mga scribe and Pharisee, they worship God. Kaya lang, not from their hearts at not according to God's ways or according to God's prescribed words, no? Not according to the truth, kundi ang kanilang pagsamba ay panlabas lamang, okay? Sa labi lamang, at hindi po ayon sa utos ng Panginoon, ngunit po ayon sa utos ng tao o ayon po sa tradisyon ng mga tao. Ang typical po dyan, yung si Cain at saka si Abel. Parehas po sila naghandog. Pero ang kay Cain ay hindi tinanggap, at pero kay Abel po ay tinanggap dahil sabi doon, ang kay Abel po ay it's by faith. At ang sabi ng Biblia, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So ibig sabihin, ang pagsamba po ni Abel doon is from the heart and is according sa sinabi po ng Panginoon sa kanyang salita. Pero ang kay Cain naman, yung kanyang po, yung sabi nga po natin, yung man's way. Lord, ito ay para sa'yo. Okay? So, hindi po yan tatanggapin ng Panginoon kahit para sa atin ay mabuti yan. Kaya hindi po lahat na mabuti na ating inisip ay tatanggapin ng Panginoon. Ang tatanggapin niya lang, yung sinabi niya sa'yo. Kaya nga, minsan, ang paglilingkod natin sa Panginoon, very shallow kasi we are doing only kung anong gusto natin para sa Diyos. Ang tatanggapin lamang ng Diyos, yung ginawa niya, ang gagawin niya, sa pamagitan natin. So ito po yung ganon. So ito po yung unang hinanap po ng Ama. So ang katanggap-tanggap na pagsamba sa Ama, kailangan kapatid, galing po sa ating mga puso, okay? Taimtim sa ating mga puso, at kailangan po yan ayon sa salita ng Diyos. Yun lang po ang tatanggapin ng ating Ama. At ito po yung hinahanap ng Ama na mga tunay na mananamba. So kaya nga po hindi lahat ng mga tao po nag-aawitan sa Diyos. Na po natin, sila po ay katanggap-tanggap ang kanilang pagsamba sa Diyos. Dahil ito po, maaari sabihin mo na, kumbaga sa po ay tama ang motibo mo. No? Pero kung hindi naman ayon sa salita po ng Diyos, yan sinasabi na tapat ka nga, kailang tapat sa mali. So, hindi po no? So, at sa kabila pong anak ng Diyos, ang ating pong primary ministry sa ating Ama po ay ating po siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Yan po yung ating pong primary ministry as far as vertical is concerned. In fact, yun po ang ating gagawin sa langit. Kaya ito kapatid, no? So ito po Tapos punta po tayo sa Romans chapter 12. Dahil sa Romans chapter 12, okay? Pinakita rin po dito ang tunay po na mananamba, na ang tunay po na mananamba na talagang katanggap-tanggap po sa Panginoon ayon po sa biyaya, sabag ng awa na tanggap sa Panginoon, kailangan po dapat hindi po yung out of comfort, no, or convenience natin. Kasi po ang pagsamba na tunay at katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa ating Ama ay talagang it takes a sacrifice. Amen? Sacrifice ng ating buhay. Okay? It takes sacrifice of our life, of our time, at body, at saka ating pong resources. Ito pong sabi ni Apostle Paul. Sabi niya, ito po sabi ito yung mga Kristiyano, sabi niya, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na kabang ng Diyos, natin po natanggap, no? Na inyong ialay ang inyong mga katawan. Okay, katawan, ha? So, hindi lang pala puso. Kasama po yung katawan na isang handog na buhay. Okay, banal na kasiyasiya sa Diyos na siya'y ninyong makatwirang paglilingkod o pagsamba. So, ibig sabihin po, hindi pala kailangan po natin talaga in person tayo magsasamba sa Panginoon. At saka sinabi, buhay na handog, ibig sabihin, is not
based only in our own convenience and comfort, but it takes a sacrifice to worship God na katanggap-tanggap sa Kanya. Tingnan po natin sa basahin kayo natin sa ang salita ng Diyos. Sabi dito, sa translation po ng salita ng Diyos, sabi dito, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinawaan tayo ng Diyos. Lahat po tayo ay kinawaan ng Diyos at dahil sa awa niya, kaya po tayo ay napatawad sa ating pong mga kasalanan at inari po niya tayong mga anak nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesus. Sabi niya, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, hindi handog na patay. No? Banal at kalugod-lugod sa Kanya at ito ang tunay, yan naman na pagsamba sa Kanya. Kaya kapatid, kung walang tunay na pagbibigay ng ating buhay, pero kailangan po is out of sacrifice, okay? Ay wala pong tunay na pagsamba na kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa ating pong Ama. So, kaya nga po ngayon, sabi nga po natin, mga pagsamba ngayon ng karamihan ng mga Kristiyano is very shallow. Napakababaw po na mga pagsamba dahil ang kanilang pagsamba sa Panginoon out of comfort lamang, out of their convenience lamang, mere words, po natin, pero pagdating po sa sacrifice of their life, sacrifice of their effort, of their time, at sa resources po ay medyo bumigay po tayo doon. So yan po ang pagsamba na hindi po kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Panginoon. Sinabi na po kanina doon, yan po na pagsamba po is according to our own way. It's not according to God's way na dapat po natin gawin. No? Kaya nga po, alam niyo kapatid, kung tayo po talaga ay sumamba sa Panginoon, ang resulta po noon ay talagang mayroon po tayong joy. Tingnan niyo po kay Cain, laglag po ang kanyang mukha. Kasi sabi po ng Panginoon, kung ang resulta doon, kung talagang tuloy pagsamba po, it will produce true joy into our hearts. Pero kapag hindi, ay it will produce po yung kalumbayan sa ating mga puso. Kaya tingnan po natin si King David naman. Maganda po yung ginawa ni King David Para po ay mahinto ang yung salot sa kanya pong kaharian. Tingnan po natin ano po yung ginawa ni David. Ang ginawa po niya, siya po ay naghandog po ng hindi po out of convenience or comfort, talaga out of sacrifice. Tingnan po natin sa 2 Samuel chapter 24 starting from verse 17. Sabi dito, nang makita ni David, 2 Samuel 24 verse 17, sabi dito, nang makita ni David ang anghel na pumatay ng mga tao, sinabi niya sa Panginoon, ako po ang may kasalanan. Kasi ang mga taong ito'y gaya ng mga tupa na walang nagawang kasalanan. Ako na lang po at ang sambayanan ko ang parusahan ninyo. Sa kasalanan po, kaya makita po natin dito yung parusa, so we cannot take sin lightly, dahil po pati po yung people around us will also suffer. Ang tawag ko po dyan lagi ay collateral damage. Verse 18, sabi ito, nang araw na iyon, nagpunta si God, yung prophet po ito, kay David at sinabi sa kanya, umakyat kayo sa giikan ni Aruna na Jebuseo at gumawa kayo roon ng altar para sa Panginoon. Okay, para pagsamba, Kaya umakyat si David gaya ng inutos ng Panginoon kay God. Tingnan mo, sumunod si David, Nang makita ni Arona na paparating si David at ang mga tauhan nito, lumabas siya at lumuhod sa harapan ni David bilang paggalang sa kanya. Sinabi ni Arona, mahal na hari, bakit po kayo nandito? Sumagot si David, pumunta ako rito para bilhin ang giikan mo dahil gagawa ako ng altar para sa Panginoon upang matigil na ang salot.
Okay? Sinabi ni Arona, kunin nyo na lang po at ihandog sa Panginoon ang anumang gustuhin ninyo, mahal na hari. Narito ang mga baka para ialay niyo bilang handog na sinusunog. Narito rin po ang mga pamatok, pati ang mga tabla na ginagamit sa pag-iik at gawin ninyong panggatong. So, napakaganda po ng offer po ni Arona. Kaya bilang mo naman, kumbaga sa ano po ay talagang malibre ito si David. No? Hindi na kailangan bilhin, kundi kasi kusang loob naman, ibinigay po ito ni Arona. Kusang loob Okay, siguro sa karamihan, kapag kusang loob ay tatanggapin po ito. Pero dahil po ay si David, no? Ito po ang kanyang gagawin po sa Panginoon. Sabi po ni David dito, verse 22, sabi niya, mahal na hari, ibibigay ko po itong lahat sa inyo. Grabing offer. At tanggapin sana ng Panginoon na inyong Diyos ang handog ninyo. Pero sumagot si David, hindi ko ito tatanggapin ng libre. Ibig sabihin, babayaran kita. Kaya nga ito po talaga, ang tunay po talaga na lingkod ng Diyos, hindi po ay basta tatanggap lamang, no? Dahil libre. Ano po natin? Dahil po, sabi nga natin, ang tunay na lingkod ng Diyos, hindi po ito hanap buhay, ito po ay pagbibigay buhay para sa kalawaltian ng Panginoon. Sabi dito, hindi ako maghandog sa Panginoon kong Diyos. Okay? Ng mga handog na sinusunog na walang halaga sa akin. No? Kung baga sa ano po, ay kung wala itong halaga sa akin, ay hindi ako maghandog sa Panginoon. Kasi, kung baga sa ano po, dahil alam ni David po kasi na talagang ang hinahanap ng Panginoon is a living sacrifice, not out of convenience or comfort. Alam po ni David kasi David po, he is a man after God's own heart at saka worshiper si David. So kilala niya ang Panginoon at alam niya kung ano ang hinahanap ng Panginoon. Hindi yung gusto niya lang gawin para sa Panginoon, kundi yung gusto mismong ng Panginoon na gawin niya para sa Panginoon. Kaya si David, hindi niya tinanggap ang offer ni Arona, bagamat ito ay talagang magandang offer. No? Kaya po, hindi po lahat na magandang offer ay dapat nating tanggapin para ihandog po sa Panginoon. Okay? Sabi dito, kaya binili ni David ang giikan at ang mga baka sa halagang 50 pirasong pilak. Okay, binili po talaga ni David. Sabi niya, ayaw ko yung free. No, I will not offer to God that will cost me nothing. I will offer to God talagang ay isa living sacrifice dahil alam ko kung anong hinahanap ng Panginoon. Okay? Pagkatapos, gumawa siya roon ng altar para sa Panginoon at nag-alay ng mga handog na sinunog at mga handog para sa mabuting relasyon. Pagkatapos sa mabuting relasyon, sinagot ng Panginoon, ito maganda sa lahat, sinagot ng Panginoon ang panalangin ni David para sa Israel kasi tama po ang ginawa ni David. Hindi po katulad ng mga eskriba at saka mga Pariseo. Sabi ng Panginoon, walang kabuluhan ang inyong mga pagsamba sa akin dahil hindi nanggaling sa iyong puso at hindi ayon sa aking salita. Okay? Pero si David po ay talagang ayon po sa salita po ng Panginoon, sinunod niya talaga yung sinabi ni God sa kanya, na sinabi po ng Panginoon kay God po sa propeta. Sinagot ng Panginoon ang panalangin ni David para sa Israel at ang ito pong resulta maganda at huminto ang matinding salot. Kaya kapatid, no? At ito rin po ang ginawa po ng Panginoong Hesus para sa atin, para mahinto ang salot para sa atin. Si Lord po, inalay niya mismo ang kanyang buhay. Kaya ito po makita po natin, dito makita natin ang ginawa ng Panginoon Jesucristo sa krus. Para mahinto ang salot sa atin, no? Ang sumpa ng Diyos para sa atin, ang Panginoon po, inalay niya mismo ang kanyang buhay para sa atin. At yun po ang katanggap-tanggap sa Ama. Kaya nahinto po ang salot sa atin dahil lahat na salot at sumpa tinanggap ng ating Panginoong Hesus para tayo pong ay under po sa sumpa ng Diyos ay maging anak ng
Diyos. Yan po ang pinakamagandang rito, kapatid. Hallelujah. So we can see here, yung ginawa po ni David po is a type of Christ. Ngayon, punta po tayo ngayon naman sa, sabi nga po natin, ang tinatanggap po ng Panginoon ay, sabi nga po natin, ang tunay po na pagsamba ay hindi nakakatanggap-tanggap po sa Panginoon ay hindi po lamang sa oras po ng kaginhawaan, lalong-lalo na po sa oras ng kagipitan. Doon po tayo ay nasusubok kung talagang tayo nga talaga ay tunay na mananamba ng Panginoon, ng ating Ama na sumasalangit, nakatanggap-tanggap sa Kanya. Ang sukatan lay, kapatid, yan, God, lahat po tayo, God will put us to the test. Para malaman po natin talaga na tayo ba ay talagang tunay na mananamba. Ang tunay na mananamba, sabi nga po natin, ay sasamba sa Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, at hindi lang sa oras ng kaginhawaan, kundi talagang masusubok yan sa oras ng kapighatian. So kumbaga sa kapatid, pag hindi, if you don't worship God sa oras po ng kapighatian, hindi ka talaga tunay na mananamba. Ang tawag sa atin dyan ay ay talagang, sabi nga po natin, ay mga shallow worshiper. Kasi we only worship God in good times, but not in difficult times. So tingnan po natin si Job, no? Ito, balik naman tayo kay Job, no? Okay, tingnan po natin si Job, chapter 1, verse 20. Sabi po dito, nang marinig iyon ni Job, anong narinig niya? Yung namatay lahat ang kanyang mga anak at naubos po lahat ang kanyang mga ari-arian. Okay? Ang ginawa po ni Job, nung narinig niya ito, yung trahedya sa kanya pong buhay dahil ay naubos po ang kanyang kayamanan at naubos po ang kanyang mga anak. Isip ko minsan, kung ako kaya ay pawiin ng Diyos at dadalhin po sa Timbuktu, yung pagsamba ko kaya rito sa Amerika ay ganoon din pagsamba ko sa Panginoon. Ang sabi ko sa Panginoon, Lord, I need your grace. No? So nang marinig iyan ni Job, sabi, tumayo siya at pinunit ang kanyang damit dahil sa pagdalamhati. Pagkatapos, inahitan niya ang kanyang buhok sa ulo at nagpatira pa sa lupa para sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, ipinanganak akong walang dala at mamatay din akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbibigay ng lahat na mayroon ako at ang Panginoon din ang kumuha nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So ito, kapatid, dito po talaga masusubok at malalaman po natin kung talaga ba tayo ay tunay na mananamba, nakalugod-lugod at katanggap-tanggap na hinahanap po ng ating Ama na nasa langit. No? At ang sabi po dito, ang tunay po na mananamba ay masusubok hindi po sa oras ng kaginhawaan, kundi sa oras ng kagipitan. Para lagi natin narinig din, malalaman mo rin ang tunay mong kaibigan. Hindi po sa oras ng kaginhawaan, kundi sa oras ng kagipitan. So ganoon din po, malalaman din po natin kung tayo nga ba talaga ay tunay na mananamba. Okay? Dahil po ay minsan ay kaya kailangan po makilala po natin ang sarili. Kaya nga sometimes God will allow us to experience yung mga kapighatian, yung mga difficulties sa buhay natin is not really to harm us, kundi para makita po natin yung ating sarili kung tayong aba talaga ay tunay na mga sumasamba po sa ating Panginoon. Baka yung pagsamba natin ay very shallow lang. Okay? At saka emotional lang. Kaya dito po sa ginawa po ni Job, napahiya si Satanas. Alam mo, kapatid, kapag tayo po sumamba sa Panginoon, sa oras sa gipitan, si Lord po becomes so proud to us, at si Satanas mapaya sa atin, is para bang we will shut the mouth of Satan to accuse us. Kasi alam po natin, si Satanas po is always the accuser of the brethren. If you want to stop Satan to accuse us before God, isa pong way dyan, when we choose to worship God sa oras po ng kagipitan.
malapitan. Yon, makita po natin dito. At nakita po natin sa ginawa po ni Job, no? Chapter 42, ibinalig po lahat ng Panginoon ang nawala po sa Kanya. Kaya nga, sabi nga po natin, maraming Kristiyano ngayon ay nag-worship din sila sa Panginoon. Sabi nga po natin, is very shallow. It's because they only worship God out of their comfort, out of their convenience. Not really worshiping God talaga na sa even in difficult times. Ngayon po, mag-last po tayo dito sa Matthew chapter 4. Very familiar verse po natin ito, no? Matthew chapter 4. Okay, starting from verse 8. Sabi po dito, ito po yung temptation po ng now Satan po ay tempted po ng ating Panginoong Hesus, at ang kanya pong isa sa mga temptation niya sa Panginoon, sabi po sa Matthew chapter 4, starting from verse 8, sabi po dito, pagkatapos dinala pa siya ng diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kayamanan at kadakilaan ng mga ito. At sinabi ng diablo kay Jesus, ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo kung luluhod ka at sasamba sa akin. Tingnan po natin Tingnan po natin dito na talagang si Satanas ay talagang pati si Jesus na lumalang sa kanya, gusto niyang luluhod pa sa kanya at sambahin siya. Tingnan po natin, si Satanas po, bago po siya maging Satanas, bago po siya maging evil, ang pangalan niya po ay si Lucifer. Di ba may tatlong anghel sa langit na mga pinuno? Si Gabriel, sino pang isa? Si Michael at saka si Lucifer. Si Lucifer po, ang tawag po sa kanila po ay mga cherubim. No? Kaya tawag po kay Lucifer po ay anointed cherub. Kasi siya po yung, actually sa lahat po ng mga anghel, mayroong seraphim at saka may cherubim. Sa lahat po ng mga anghel nila ng Diyos, si Lucifer yung pinakamaganda. Kaya tawag sa kanya perfect in beauty at saka full of wisdom at saka ang lahat ng mga gift ay nasa sa kanya. At saka siya din po yung pinakamalapit sa presensya ng Diyos. So kumbaga sa po ay talagang, yun mo, anghel yun kapatid Okay? Minsan sabi natin, sana magdila kang anghel. Kaya kumbaga sa po malapit ka sa presensya ng Diyos, ikaw yung pinakamalapat, pinakamataas, isa ka sa pinakamataas na mayroong posisyon, at saka pinakamarunong sa lahat. Bakit po siya nagiging diablo? Naging kaawag ng Diyos at naging demonyo. Kasi po ay hindi siya nakontento sa pagkalalang sa Kanya at ang ibinigay sa Kanya ng Panginoon. Kaya tayo, kung hindi tayo nakontento sa pagkalalang at yung ibinigay sa Panginoon, isa pong palatandaan yan na talagang mayroon po tayong DNA o nature po ni Satanas. So yan po gano'n, no? Kaya nga, if you are also longing to be praised by men, to be popular, to be accepted by men, so yan po ang isa sa mga palatandaan na may taglay po tayo na nature po ni Satanas. Delikado yung kapatid kasi Satanas, pinakamagandang anghel, nagiging pinakapangit. Siya po yung naging kaaway ng Diyos. At saka ang tawag sa kanya ay demonyo or diablo. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, pero sinagot siya ng Jesus. Sabi niya, lumayas ka, Satanas. Hindi na Lucifer, no? Sapagkat sinasabi sa kasulatan. Ito ngayon. Hindi nagpag-argue ang Panginoon sa kanya, kundi just quoting the scriptures, no? Sambahin mo ang Panginoong mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Ito sabi ng Panginoon sa kanya, sambahin mo ang Panginoong mong Diyos. Okay? At siya lamang ang iyong paglingkuran. So, ilan po ang sabi po ng Panginoon sa kanya. Tingnan po natin ngayon, sa ating pong panahon ngayon, maraming tao ngayon na sumasamba. Kaya lang, ang sinasamba po nila
at pinaglilingkuran hindi lang ang Panginoon. No? Kundi, ngayon po, tingnan po natin, no? Many people today, they worship popularity. Okay? Una pala, they worship money. Kaya, kumbaga, tapos, they worship position, they worship popularity, honor, power, and acceptance from men. So, kumbaga, yan po ang mga sinasamba ng maraming mga tao ngayon. Kaya, they spend more time, money, and effort for this. No? To have more money, to have more position, to become more popular, be honored, to have power, and acceptance from many people. At saka, ang isa pang iba doon ay they worship also entertainment, leisure, and pleasure of this world. Kaya makita po natin ngayon, lalo na po sa panahon natin ngayon, sa mga young people, ay talagang they spend more time in entertainment, leisure, and pleasure of this world, at wala na po silang panahon sa Panginoon. Kung may panahon man, ano na lang, kung may kapiranggot lang na panahon. Okay? So, kung na po, if you spend more time sa television, sa ano man po yung mga gadgets po yung kapatid, leisure and pleasure of this world, ang ibig sabihin doon, yun po yung ating Diyos. So that's how we know that yung entertainment ay ating pong Diyos at ang tunay na Diyos na ating Ama ay talagang, kumbaga sa ano po, ay hindi talaga. Kasi, sabi natin, how do you know? If you spend more time, more money and effort sa mga entertainment, sa mga leisure, at saka pleasure of this world, yun po yung ating Diyos. Mayroon naman ngayon, mayroon pong iba, no? Some people, they also worship sex. Kaya tinan po natin ngayon, many people, even believers po, sila po ay lagi po nag-commit ng adultery. Now, if you are living in adultery, simply means that you have sex outside marriage, na may asawa ka na, sabihin ay meron kang may kaliwa ka, may kanan ka, you are committing adultery. No? Kung may asawa ka. Ngayon, ang uso naman nga, mayroon po mas uso ngayon, yung fornication. Ibig sabihin doon ay hindi na kailangan magpakasal pa. Basta sa kanila ay mag-live-in lamang. Ang tawag po doon ay fornication. So, yung mga tao nito, they worship sex. They're not worshiping God in spirit and in truth. No? Tapos, hindi pa yung ganon. Yung mga people who committed, lalo pa sa mga people ngayon, talagang kaya magrabe ang abortion po dito, no? Tapos, yung adultery, fornication, at saka yung homosexuality. Kumbaga sa kapatid, if you worship yung homosexuality, ibig sabihin, gusto mo maging ganon, you worship sex rather than the true and holy God. So kumbaga sa po, yan po, no? Pero sabi ng Panginoon, kaya binigyan din po ng Panginoon dito. Kasi ang mga tao po ay marami silang sinasamba. Sabi nga po natin, kanya-kanya po. Iba naman, pera, yung iba, position, yung iba, popularity, honor, power, kung magsana po doon, entertainment, leisure, pleasure, or sex, or drugs, or whatever. Pagaw natin siya. Pero sabi ng Panginoon, kung tayo, dapat ang sabahin natin at paglingkuran ay walang iba kundi ang Diyos lamang. Kaya sabi dito, no, binigyan din po ng Panginoon dito sapagkat sinabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoong mong Diyos at siya lamang. Sabihin, wala ka na po pwedeng idaragdag dyan, kapatid, ang iyong paglilingkuran. So, tingnan po natin, worship, then service po ng ganon. Okay, because kung ano yung pinasamba mo, yun po ang iyong paglilingkuran. That's how you will spend more of your time, money, and effort. Kung halimbawa, kaya kung wala kang masyadong panahon sa salita ng Diyos, sa panalangin, sa church, ibig sabihin, kapatid, you worship comfort. You worship leisure, no? Kasi gusto mo na lang na medyo pahilata-hilata lang tayo dyan. Ayaw mo na magbuno na na talagang take a sacrifice. Kaya nga, ang true worship, it take our sacrifice of our body, of our time, of our money. So gusto mo na lang na dyan lang po tayo sa isang sulok lang dyan. Because you worship God in your own way, in your own time, po natin siya, but not in spirit and in truth that is acceptable and will pleasing to God. Bakit po natin sinasabi po dito the worship of God only? Kasi po sa huling araw, alam po sa huling araw, pero may darating sa Great Tribulation. Tingnan po natin, no? Sa Revelation chapter 13.
ito po, sabi nga po natin, the Antichrist will force people to worship Him. No? At saka, pag hindi mo siya winorship, papatayin ka niya. At saka, at pag hindi ka nagkaroon ng tatak, hindi ka rin makabili at makabenta at ikaw po ay mamatay sa gutom. So, kaya ito sabi natin kapatid, kaya kapag ngayon, kung hindi ka ay talagang sumasamba sa Panginoon out of sacrifice, darating ang panahon kapatid, mas matindi pa ang mangyayari. Dahil sabi po dito sa Revelation chapter 13, ito po ang mangyari po sa tribulation in the coming days. Dito po sa chapter 13 ng Revelation. Okay? At Revelation chapter 13, tingnan po natin, no? Okay? Starting po sa verse 11. Sabi dito, ito po mangyari po sa huling araw, no? The 7 years great. Sabi dito, pagkatapos, sabi ni John, nakita ko ang isang panghalimaw, yung beast, no? Na lumabas mula sa lupa, ito ay may 2 sungay na katulad ng satupa, ngunit parang dragon kung magsalita. Naglingkod siya sa unang halimaw at ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan ito. Pinilit niya ang lahat ng tao sa mundo na sumamba sa unang halimaw na may malubhang sugat na gumawa po natin na pinilit niya. They forced all people around the world para i-worship po yung halimaw. Yung beast po na ito, yung Antichrist po ito, na may malubhang sugat na gumaling. Sabi dito, verse 13, gumawa ng kagiligilalas ng mga himala ang pangalawang halimaw tulad ng pagpapaulan ng apoy mula sa langit. So, gumawa ng, grabe no? Ginawa niya ito upang ipakita sa mga tao ang kanyang kapangyarihan. At dahil sa mga himalang ito na pinagawa sa kanya ng unang halimaw, nalinlang niya ang mga tao. Kaya kapatid, be careful po sa mga signs, wonders, and miracles. Kaya because of that, sabi dito, sa huling araw po, marami pong malinlang, marami po madisip, dahil po ang kanilang titingnan at hinahanap po mga himala rather than ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi dito, inutusan niya ang mga tao na gumawa ng imahin ng unang halimaw na malubhang na sugatan ng espada ngunit nabuhay pa. Parang imahin ngayon, parang nagawa na yata ngayon sa United Nations. No? Okay? Tapos sabi dito, hinayaan ng Diyos ang pangalawang halimaw. Ito siguro po yung, kasi magkaroon po ng world religious leader ito. Ng halimaw na magbigay ng buhay sa imahin ng unang halimaw. Kaya nakapagsalita ang imahin at nakapag-utos na patayin ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Kapatid, ito ngayon ang mangyayari sa huling araw. Okay? Ang ayaw sumamba sa halimaw, sa Antichrist na ito, ang consequence, kapatid, ay kamatayan. Okay? Tignan po natin yan. Kaya sa ngayon, sabi nga po natin, if you cannot worship God, ngayon pa lang na hindi pa tayo doon sa sinasabi po dito, ay mas lalo na sa susunod. Kasi kumbaga sa ano po ay mas matindi ang mangyayari po doon. Tapos verse 16, pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, na magpatatak sa kanang kamay o sa noo. At ang sinumang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaring bumili o magbenta. So kung hindi ka pwede bumili o benta, talagang mamatay ka sa starvation. Kailangan dito ang talino upang maunawaan. Okay? Upang maunawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw dahil simbolo ito ng pangalan ng tao at ang numero ay 666. Kaya kapatid, bakit po natin pinapag-aralan na dapat we have to know God as our Father who created heaven and earth? Kasi po sa mga darating araw, ito po ang mangyari. We need to know God that our Father, dahil sabi po kanina si Daniel, you will be strong.
No? And you will still do wonderful things at ikaw po ay magiging victorious. No? Dahil sabi po dito, si Satanas ay naghanap din ng mananamba sa kanya, kaya lang pinipilit niya yung mga tao, pag ayaw mo ako sambahin, and I believe yung halimaw na ito is being possessed by the devil, if you don't worship me, I will kill you. At kung ayaw mong patatak ng 666, hindi ka pwedeng makabili o hindi ka pwedeng magtrabaho at hindi ka rin po pwedeng makapagbenta, kaya ikaw ay mamatay sa gutom. It will cost your life po. Kaya ito kapatid, kailangan malaman natin ito at malaman din po natin isa ng Diyos na sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot sa mga tao na papatay lang sa iyong kaluluwa, sa iyong katawan, pero hindi naman sa iyong espiritu. At tandaan niyo ito, na yung ako na inyong ama, I could provide kung ano man ang inyong mga pangangailangan. Kaya don't worry. Sabi ng Panginoon, no, wag matakot at don't worry. If God is your Father. Kaya sabi natin, we need to know clearly, lovingly, and intimately that God who created heaven and earth is our Father, lalo na po sa mga darating na araw, dahil doon lang po tayo magkaroon po ng kalakasan. At siya po ang provide sa ating lahat ng mga pangailangan at tayo din po ay makapagsamba pa sa Kanya kahit po sa oras ng kagipitan. So last verse po tayo kapatid. Dito po tayo sa Revelation chapter 14. Last verse, 14. Simulan po natin sa verse 9. Ito pong sabi sa verse 9. Revelation chapter 14 verse 9. So, ito pa rin po ay continuation na mangyayari po during the 7 years tribulation na darating. Sa panahon natin kapatid ngayon, hindi pa ito tribulation. Ito ngayon ay birth pains pa lang. Kaya kung birth pains pa lang, hindi na po tayo ay talagang subok na matibay, subok na matatag, na mananamba ng Diyos, lalo pa sa sunod na panahon. Sabi dito, verse 9, sumunod pa ang isang anghel sa dalawang anghel na nauna, sumigaw din siya ang lahat ng sumamba sa halimaw at sa imahen nito. Tignan po natin kasi they are forcing people to worship this imahen. Nana po natin, at ang ayaw po na magsamba sa kanya, papatayin niya. Pero ang sabi po dito, sabi po ng anghel, ang lahat ng sumamba sa halimaw at sa imahen nito at tumanggap ng tatak nito sa noo o sa kanyang kamay, ito po ang consequence, ay makakaranas ng galit ng Diyos sapagkat parurusahan sila sa nagniningas na apoy at asopre sa harapan ng tupa at ng mga anghel ng Diyos. Ang usok ng apoy na magpapahirap sa kanila ay papailan lang magkailan paman. Araw at gabi ay wala silang pahinga sa kanilang paghihirap dahil sinamba nila ang halimaw at ang imahin nito at nagpatatak ng pangalan nito. So ito kapatid, ang consequence ng mga taong sumamba sa halimaw, sa Antichrist, na siya po ay demon-possessed at nagpatatak po ng 666. Sila po ay parusahan po ng Diyos araw at gabi at magpakailanman. Kaya ito kapatid, no? Kung abutin pa natin yan, kailangan po natin, we need to choose to die physically rather than nasasamba tayo, then kasi mamamatay ka pa rin tayo. Nana po natin. So kailangan po natin na, kaya sabi ng Panginoon, huwag kang matakot sa papatay sa iyong katawan, pero hindi naman sa iyong kaluluwa. Kaya for me, it's better for me to die physically rather than na magkaroon ako ay ng tatak at sasamba sa halimaw. Kasi ang parusa mas matindi. Na hindi lang po physical death, kundi ang ito ay spiritual death po ito. Sabi ito, araw at gabi, wala silang pahinga sa kanilang paghirap dahil sinasamba nila ang halimaw o yung Antichrist na demon-possessed at ang imahe nito at nagpatatak ng pangalan nito, yung 666. Kaya, ito kapatid, verse
12, ito po yung isunod sa atin. Kaya kayong mga pinabanal, yung mga believers ng Diyos na sumusunod sa kanyang mga utos at patuloy na sumasampalataya kay Jesus. Ito po kailangan natin dapat gawin. Kapatid, kinakailangan maging matiisin kayo. Yan po ang number 1. Maging matiisin, kaya kasama ang pagtitiis. Alang-ala po sa Panginoon. Pero it's worth it. Kaya kailangan po natin ngayon, we have to shift our focus, katulad po ni Pablo. Dahil sabi ni Pablo, I consider na lahat na pagtitiis dito, paghihirap dito, is not worth it to be compared sa glory na ibibigay sa Panginoon. Kaya ang focus natin hindi po sa pagtitiis, kundi pagkatapos ng pagtitiis. Sa ibang translation po, sabi ito, dapat tayo po ay maging matibay. No? Tapos ibang tradisyon naman, dapat po tayo ay magiging tapat o manatiling tapat at manatili pong matibay. Pero sabi dito, tayo po ay dapat maging matiisin. So kasama kapatid, okay, sa ating pong panahon ngayon. Kaya ang pagtitiis, kaya nga, kung magkasama po, kaya nga ang worship po, may kasama pong pagtitiis yan. Because kung walang kasama pagtitiis, that is not true worship. No? If you just worship God, sinasabi po natin na hindi po kasama ang pagtitiis, ang sabi doon, ang worship mo is very shallow. No? Tapos, verse 13, ito po maganda, sabi ito, pagkatapos may narinig akong tinig mula sa langit na nagsabi, okay, isulat mo ito. Ito pong, meron pong reward. Mapalad ang mga taong namatay na naglilingkod sa Panginoon. Tignan po natin, no? So mayroon po talagang mamamatay dahil po sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Mayroon din po mga tao na talagang magtitiis talaga dahil sa paglilingkod o pagsunod o pagsamba sa Panginoon. Ito po, ang tawag po sa kanila ay hindi malas. Ang tawag dito ay mapalad. Sabi nga po natin, mayroon pong taong mapalad, may taong walang palad, at may tao pong sawing palad. Yung tao pong walang palad, sawing palad, yun lang po yung mga hindi naglilingkod sa Panginoon at hindi po sumasamba sa Panginoon out of sacrifice. Okay? Pero yung mga tao po na sumusunod sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, sumasamba sa Panginoon ng tutuhanan, ibinigay ang buong buhay, kapatid, is a lie of the enemy. Lalo na po sa mga young people ngayon na to give your life to God wholeheartedly ay maging miserable ang iyong buhay. Alam mo, ang pinakamasayang tao sa Batalupa ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya don't believe the lie of the enemy that when you serve God wholeheartedly, when you give your life to Him as a living sacrifice, ay maging miserable o hindi masaya ang iyong buhay. Kaya hindi po naging tunay na masaya ang ating buhay kasi mayroon po tayong mga hindi pa naisuko ng totohanan sa Panginoon. Sabi dito, mapalad. Talagang po doon, spiritually prosperous ang mga taong namatay na naglilingkod sa Panginoon. Hindi lang sila namatay, kundi talagang namatay na naglilingkod at sumasamba sa Panginoon. Marami pong tao namatay, hindi naman naglilingkod sa Panginoon. No, kung magkasano po ay yes, mari sila died, na talagang mahaba po ang kanilang buhay. Sabi nga natin, ang issue dito, hindi yung kung gaano kahaba ang iyong buhay, kundi paano ka ba nabuhay nung ikaw ay nabubuhay kahit maiksi lang ang iyong buhay. Katulad po ni John the Baptist. Maiksi lang ang Panginoong Hesus. Si Apostol po, maiksi lang po ang kanilang buhay, pero they finished the race. Yun po kailangan po natin. Kaya sabi dito, ito po, sabi dito ang reward. Sabi dito, mula ngayon, makakapagpahinga na sila sa mga paghihirap nila. Kapatid, mayroon pong reward na kung magkasano po, nakapagpahinga ka na. Pero yung mga hindi naglingkod, hindi po sila makapagpahinga magpakailan paman. Kaya kung gusto mo yung tunay na kapahingahan na may kapayapaan, kagalakan, kapatid, maglingkod na tayo ng lubusan. Tudo-tudo na. Kung magkasano po, it's worth it to serve the Lord wholeheartedly. Sabi ka natin, sumunod ka man lang, naglingkod ka man lang, ibuhos mo na. Dahil pag hindi mo binuhos, lugi ka. Kaya kung baga sa po, if you serve only 90%,
ang 10% na yon, it will make your life miserable. But if you want 100% blessing from the Lord, joy from the Lord, we have to serve God wholeheartedly 100%. So don't believe a lie of the enemy. Kaya nga po, lalo na po yung mga young people ngayon, na po akala nila na kung ibuhos nila ang panahon nila sa Panginoon, ay maging malungkot sila. Kapatid, hindi po kalugihan at maging malungkot ang iyong buhay kapag inalay mo ng buo-buo ang iyong buhay sa Panginoon. Dahil sabi dito dahil sabi po mula ngayon, makakapagpahinga na sila sa mga paghihirap nila. Dahil tatanggapin na nila ang gantimpala para sa mabubuti nilang gawa. Alam po natin, hindi po tayo naligtas sa ating pong mabubuting gawa, kundi sa mabuting ginawa ng Panginoong Hesus, pero tatanggap tayo ng gantimpala ayon po sa ating mabubuting gawa. Based on our works, based on our service sa Panginoon. Kaya nga, dahil sabi ng Biblia, kapatid, meron po tayo kanya-kanyang assignment sa Panginoon. Sabi nga, we are the workmanship of God. Kung bagasano po, ay may kanya-kanya po tayong assignment na dapat po natin ito ay gawin. Po natin? Kaya wala po itong kompetisyon. Ang ministry mo, either na ikaw ay nakikita o hindi nakikita, sa mata po ng Panginoon, mahalaga ang iyong ginagawa. So, kailangan po natin, kaya minsan, ang mga tao po na naglilingkod, they're looking only na makita silang tao, minsan ay delikado, no? Sabi nga natin, ano bang mahalaga sa parte ng katawan natin? Yung nakikita o hindi nakikita? Usually po, yung hindi nakikita, yung puso, hindi nakikita yan. Mahalaga yan. Yung kidney mo, hindi nakikita yung kapatid. Pero mahalaga yan. Kaya huwag kang mainggit sa mga tao po na parabang sila na lang ang nakikita. Kapatid, ang pinakamahalaga, pag tayo po'y naglingkod, nakikita po lahat yan ng Panginoon. And only the approval of God will stand in eternity. So kaya kapatid, mabubuting gawa, yun po ang gantimpala. God's base of rewards is based on doon sa ating mga ginagawa. Hindi po yung salvation. At sabi ito po pinamaganda, at ito ang pinatotohanan mismo ng banal na Espiritu. Kapatid, hindi ako nagsabi nito. Kung ako lang magsabi ito, huwag kayo maniwala. Pero sabi dito, at ito ay pinatotohanan mismo ng banal na Espiritu. Na kapag tayo po ay talagang tunay na naglingkod sa Panginoon, tatanggap tayo ng gantimpala mula sa, kaya nga po, it's worth to serve the Lord. Huwag po nating tipirin yan. Yung ating pagsamba, yung ating pong paglilingkod, sa ating pong Diyos na Ama na nagbigay ng Kanya pong anak. Kaya ang prayer ko ngayon, that may the Lord help us na lalo pa po nating makilala ang Diyos na may lalang ng langit at lupa, na ating po Ama dahil po tayo ay tumanggap, sumampalataya at sumunod po sa ating Panginoong Hesus. At pangalawa, ang ating pong dalangin ngayon, na may the Lord na lagi po tayo mapuspos ng Kanya pong Holy Spirit. Dahil sabi ng Biblia, we cannot do this in our own strength. But when the Holy Spirit come upon us, we will receive His power para tayo po ay maging tunay na mananamba na hinahanap ng Ama na kalugod-lugod sa Kanya. So let's pray, kapatid. Hallelujah. Panginoon, salamat muli sa iyong salita. Muli po naming dalangin, dakila po naming Ama na nagmahal sa amin ng gayon na lamang. Patuloy mo buksan ang aming isip, ang aming mata, ang aming puso, at upang lalo ka pa po naming makilala ng intimately, Panginoon, ito pong kailangan namin sa huling araw na ito. Dahil sabi mo nga, the people who know their God will be strong and will do great exploit. At patuloy mo rin kaming puspusin ng iyong santong Espiritu araw-araw. Dahil yung pagsamba sa iyo, out of sacrifice, wholeheartedly, in spirit, and in truth. At ikaw lamang, we cannot do this in our strength and our ability, kundi ayon lamang sa kapangyarihan ng iyong santong Espiritu. At salamat
dahil ikaw po ang aming Ama. Sinabi mo na kung kami na masamang magulang ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa aming anak, how much more pa ang aming Ama na nasa langit, na kapag humingi kami ng Santong Espiritu, Kanya pong ibigay sa amin. Kaya Lord, salamat for giving us the Holy Spirit, not only to dwell in us, but to fill us, to control us, to empower us, to enable us, and to anoint us, Panginoon, para po sa huling araw na ito, kami nga ang tunay mong mga anak na sumasamba sa iyo, nakatanggap-tanggap sa iyo, kalugod-lugod sa iyo, dahil ang pagsamba is not according to man's way, is not according to our way, but according to your way, O God. We give you praise tonight. In Jesus' name we pray. Amen and amen.